Mga, anong oras yan sabi ko? Sige, mga sabi niya mga quarter to 9 o 9:30 magdating, nagairan mo na lang. Ano sabi ko, sige, para maparating doon sa pinaggirahan. Pagdating sila ng 6 Rinjil Company, tinatawag na ako. Sabi ng mga kabat ko, sayang, Ching, huwag ka na sumali sa Rinjil. Kasi hindi mo yung kilala, hindi mo kabisado. Sabi ko, huwag kayong maniwala, parehas tayo gobyerno. Ang pinanggalingan ng sahod parehas. Kung mapatay tayo dito, ikalga naman yan sa lugar. Kung ikalga ng helicopter, dalahin doon. Ito na yung sina Captain Alsiaw. Yan, si Captain Umman ng Nixo. From Tugigaraw. Namatay siya. Captain Umman yan. Yan, nag-usap Captain pa kami. Si Dracula. Dracula ang call sign ni Captain Alsiaw. Yung CEO nila. Dracula. Medyo lang CEO nila, sir, medyo. Siya ito, Captain. Captain Alsiaw, ang XO niya si Lieutenant Oman na namatay. Oman from Tugigaraw. Nag-briefing na doon. Na ang Rinjil yan, sir, 7. Sabi niya, okay ka na? Sabi ko, okay. Yun, tagal na yung gira namin. Nagbalik. 2 gabi ako, 2 bisis ako nag-guide, sir, sa isang gabi. Kaya namumonitor ng brigade. Ako rin. Hindi, mabigat yun. Mabigat yung So, kasama ka ni na Blas Alsiaw, sina Captain Oman. Kasama. Nag-briefing na kami 7. 7. Tapos yung guide namin, pangalawa ko. Pero maganda yung move namin, sir, alternate. Ganyan, tactical. Hanggang nakarating sa counter site, wala kami nakpansin ng kalaban. Kasi Rinjil, magaling. Tapos pag punta namin doon, sir, sabi nila, di na mahanap body yung kasama mo na matay, 2. Kasi paano mahanap? Wala kami nagdaan sa tubig. Naglulubog. Tingnan ganyan, di makita. Tapos sila yung nakapunta na kami roon sa counter site, di na mahanap yung 2. Ang plano, magbalik na. Pero nakuha ko ng M60. At saka squad leader. Sabi ko, ito na yung squad leader ko. Pero madilim na madilim pa. Madilim. Sabi ko, dito na. Kinuha ko ng M60, sabi si Roman, ako nang bala, Joel. Inintroduce ako ng CEO. Ang tawag na sa akin, Joel, ako nang bala, Joel. I-forward na namin doon. Basta ikaw ang nakarecover ng M60. Tapos sabi ko, okay, continue sabi na yung paghanap natin para ma-recover. Okay na yan. Saka nagkuhan na sila, nandito na nakuha na. Pati Sergeant Jacinto. Yung bumalik na kami, sir, ang ginawa ng kalaban kuan, anong tawag, warning device nila, may pinag-aralan talaga sa gira, kalaban. Hindi, pero kasama ka nung mamatay si Late Oman. Oo, kasama. Ikwento mo ngayon, Master? Yun. Galing kami evacuation Sintil, Islan Kuan, Taksipi, pinag-usapan, 8 kami una, kasi 7 man yan ang Rinjil, pangalawa ko. Si Roman pang siyam. Dito sa gitna namin. Diba? Kayo na una. Oo, kami squad. Kasi ako ang guide. Oo nga. Taktikal hanggang nakarating sa kuan. Pagdating namin doon, sir, wala namin nahanap na kasi lumulubog sa tubig. Kuan. Yung itik yan. Yung, anong tawag yan itik, baby? Pinuputulan pa. Tapos yung armamin ng kalaban, focus doon. Nakatulog na pala sila, sir. Mga last days, nakatulog na. Wala na kami namalayan sa mga Rinjil. So, nadikitan nyo? Nadikitan, naghalo na kami. Tapos, kasi naglampas pa kami tiltimitil galing sa squad leader. Tapos sila yung nagbalik na kami, naapakan ng grupa ang kuwan. Itik, yung baby. Yun na. Pag-apakan ng siyagit, kek. Yun na. Wala nakaabot sil Rishi, nag-volume file ng kalaban. Pag-volume file, 2 bisis natapon yung kuwan ko, kiblal. Damputin ko pa rin nilagay. Parang, kuwan? Parang ipo sila yung putok. 2 bisis lumipad yung kiblal ko. Kunin ko pa rin. Tapos yung last na sigaw ko, huwag na kayo sa likod namin, huwag na magpaputok. Kami na ang bahala ng sa unahan. Kami na ang bahala sa unahan. Ang labanan ninyo, left and right.
yung dito sa unahan, wag na kayong magpaputok. Kasi mag-close fire kami sir, yung sa likod. Tapos sa loob ng pito, wounded kagad 3 kasama ko. Wounded. Kasama si Late Oman. Wala ko pa nabalitaan. Wala pa, pero yung leading squad kami, 3 na. Hinihila-hila. Tapos ang sabi ng Kuan Body, sabi na covering fire ka. In 2-3 man dala ko, M16 within 2-3. Covering fire ka Body. Sabi ko, man ito magmalpang yung baril ko. Covering fire. Pero nagsigaw na kami, huwag magpaputok dito. Huwag ka mag-close fire. Tapos sir, yung baril ng wounded, kaya kung grabe siya ito, kasaysayan ko sir, pagod talaga. 3 dala ko baril. Kasi yung baril ng 2 wounded, dala ko. M14, M16, last baril ko pa. Na wala ko nakuan. Kaya sa katagalan, sabi niya magkuan ka, cool ka. Drop. Pero magaling ang squad leader ng kuan yung lingilo nung kasama ko. Kasi yun, wala sila na low moral. Tinutulak dahil yung wounded. Sa tubig. Oo, pero ako nagkukuan. Covering file. Sabi ko, Body, ibigay ninyo na yung mga, kung may extra kayo, bala yung 2-3 o ano. Total mayroon pa ako. Kasi yung umabante kami, kuan na lang, 7 round na lang yung titulo ko. Napaputok na. Hinigay nila na. Covering file ka. Sabi ko, Body, rin ako mag-crawl. Kasi mapass out ako. Kuan, hindi ako sanay. Baka mapass out, malipong ako sa tubig, wala na. At saka rin maggana yung baril. Para makamanyobiling tayo. Dito na ako magpaputok sa labas. Tapos ang command ng squad leader, ipapurwal yung mga ibang armament kuan, yung automatic. Kasi di kami makabacktrack. Ang command sila ng batalyon ng kuan, company commander, backtrack. Ang putukan namin sila, mga 40 minutes lang nagsalubong, grabe ganda pakinggan. Magsalubong yung M23 namin, M60. Alam mo na yung rindil, walang awa sa bala. Tapos yung kalaban ganun, kasi bago pa sila nakarecover sa kuwan. Sap. Tapos sila yung nagtawag na, sabi na, isa lang ang mag-covering file, yung pulpural, yung guide. Ipapurward dito yung 2 machine gun para maganda covering file, maka-backtrack kami. Tinawagan niya na. Pero namumonitor pala ito si Rikuan, Polisiano sa radio yan, di ba? Yung mga tawag-tawag, connection lahat. Siyempre. Mamonitor. Tapos, yun na ang ginawa ko, sila maka-withdraw sila mga doon bago ako maghabol. Bago ako magtalikod, habang di pa sila makalayo-layo, yung putok na kaniling. Pero si Late Oman nun, natamaan na sa liig. Nagkuhan na sila. Natamaan na hiikso, sabi nila. Dala-dala nyo na. Oo, dala-dala nila na. Ako covering file. Dala-dala nila na here. Sabi ko, sayang. Yun ang naka-witness. Ako ang nag-recover ng SIM-60 at sa kakwa. Sabi ko, paano na ito? Pero sabi ko, lang problema. Wala na ako pakialam doon. Bala na yung mga opisyal pinanggalingan namin, silang nag-uusap. Ako magtrabaho lang, sila na ang gumawa ng papel sa likod. Na naman tayo. Trabaho lang. May sa likod man yan. Bala na sila. Importante sabi ko sa sarili ko, kaway ako buhay ngayon. Di ako pero matay. Yun ba yung pinakamabigat mo? Yun na. Kasi di ko maiwanan yung baril dala-dala. Takot ako makuha ng kalaban. Yun na hanggang nakadating na kami sa evacuation center, doon na balitaan ko na sino man namatay. Tapos yung squad namin, yung maghagrak tinutulak-tulak, sabi ko, grabe tapang ng gindil. Di ba yung hundin? Tapos kasi sabi ko, kung wala yung pinag-aralan din, diliwan tulad ng kasama ko. Ipunta, das nagsigaw magtulong, iniwan. Kaya bilib ako sa rindil, tapos
Pag yung namatay na si Roman, kuwan na. Sabi nila bukas na ipatuloy ang gira. Bukas na. Ganun na. Pero grabe na yung kanyon. Papunta roon. Kasi ang order namin, patamaan na yung pinaggirahan. Para ma-recover yung mga naiwan gamit. Yung i-file na yung position. Kasi nakaalis na kami roon. Yun na. Gano'ng kakalungkot naman nung namatay kahit hindi mo kasama sa unit Lieutenant Kuwan, Roman. sabi ko sayang nakuha ng mga walang pinag-aralan, walang kwenta tao. Ang marangal na rin di siya sayang. Kaya sabi ko ito continue yung gira habang kuwan. Hindi na sila manalo sa isip-isip ko hindi na sila manalo sa gobyerno. Subukan na ito bukas. Magkaalaman na. Tapos pag kinabukasan, umaga pa, sabi ko ako lang mag-guide doon para makuhan ko yung squad leader at saka kuhan. Yung alam ko na yung patay. Lahat. Kaya na umagahan nyo pa pala nakuha. Umaga na sila, naglutaw ng patay. Pero yung squad leader ko lang naglutaw kasi linagay ko sa maganda kalagayan. Sandali nga, ikwento mo nga yung anong ginawa mo. Hindi mo na ikwento kanina yung anong ginawa mo sa squad leader mo. Kuhan, yung ginawa ko yung parang last breath, tawag hininga niya na. Dinagay ko na siya sa kuwan sir, maganda kalagayan, yung di mabasa ng tubig. Kasi, Paano siya namatay nga? Ikwento mo nga. kuwan sir na sintro dito yung may isko pang mga freedom. Yung umasult kami, 4 kami. Ano talaga siya? Oo, spot siya na kuwan. Tapos si Kulpura, ipip sila dito lang sa tuhod. Tapos di gumana yung M60 namin sila, tama yung bolt. Wala na talaga. Sira Hindi na maggana. Kaya naisip ko, iligtas ko na muna yung labi kasi M60. Kasi mas mahal yung sundalo kaysa gamit. Kung sa US, dito sabi ko sa Philippines, mahirap tayo. Ganun ang order. Receiving muna yung mga kagamitan. Pero naisip ko na ganun, ang sundalo, 18 years old bago mag-recruit. Kagamitan, kahit gumawa tayo ng 5,000 sa isang araw. Kasi sa lakan. Ayun na sir. Na yung nangyari na yun sir, kuwan, sabi ko sayang. Kaya nag-volunteer ako sir pagdating ng kuwan, 6 Ranger Company. Kasi maalala ko yung squad leader ko, maganda yung samahan namin. Magbigay rin kami 2. Biro man, mag-arenal na kami sana. Binigay pa namin sa junior namin, pinauna. Kami 2. Sabi na huli na tayo doon. Ano sana kayo nun? Pa-arenar kayo? Arenal. Pero nahati. Sila yung siyam kami. 5 muna ang na-release. 4 kami ang naiwan. Wala naman yung problema. Continue yung trabaho. Ayun na siya. Kawawa yung squad leader ko. Pero may anak na siya nagtrabaho sa gobyerno sir. Sismo na lang mga anak niya ng mga papsi. Sige nga, pangalanan mo yung para mabigyan siya ng pugay. Yung iyong squad leader na namatay. Ruel Jacinto. Sergeant Ruel Jacinto from Zamboanga City, sa Bacano. Yun ang squad leader ko. Doon siya namatay. Ito sa Barangay Muslim na Barangay encounter. Muslim. Nagginawa mo paraan din para siya. Mabuhay siya. Saka tuloy din mabuhay talaga siya. Diksi ang buhay niya. Kawawa. Kinamagahan, paano nyo sila na-recover na? Nilagay ko siya sa magandang kalagayan. Makita ka agad. Tulad ng dialogue ko, din ako maggapang sa kanal. Kasi kung mapatay ako, lumubog sa kanal, mahirap i-recover. Kung mapatay ako dito sa kalsada, dito na lang. Yan din ako mag-crawl. Yun ang sabi ko. Kasi nakita ko na yung 2. Di mahanap. Naglubog. Malalim ang tubig hanggang dito. Sino pa yung maghanap? Di ka makita. Wala na. Pero nung gumagahan, lumutang na. Naglutaw na. Buti hindi inagos ng lining. Wala siya. Pero bumigat ng katawan. Di namin sila madalapat kami magpalabas sa kanal. Di kinausap ko. Sabi ko magpagaan na. Pamangkin ko. Sabi ko magpagaan ka na kasi nahirapan kami mag-recover. Ano namatay ang pamangkin mo? Pamangkin. Baridji. Lit Baridji. Pipsi Muammar Baridji. Doon namatay talaga. Doon namatay. Kasi sabi ko, kung umiksi ang buhay ko kagabi sa paghanap sa iyo, namatay rin. Magpagaan ka na ngayon, nakita ka na. Nakuha sila yung dito na pala naalis. Yun ang mahirap siya dala. Hindi namin mahanap. Gusto na siguro mahanap, mabuo yung katawan niya. Pero
nataman ng barit. Lumipad. Hat. Sa kang kiblar. Grabe eh. Na yun, nagpagaan na. Nadala na namin na kuwan. Pag tapos sir, wala na kami nagduwin sa kuwan. Ang tawag anan, yung mga maganda lahat baril nila. Nagdating na. Yung grabe yung mga baril nila. Tapos continue yung putok nila ganyan hanggang di makadating. Anong tawag? Yung Ranger. O mga rindil, iba pa yung LRC. LRC. Dumating na yung grabe. Hanggat wala nakadating sa kuwan, yung kinatirahan ng kalaban, walang hinto ang putok. Ganyan ha. Wala na. Na-recover na yung mga lahat ng mga naiwan. Mga baril, na-recover nila na. Balik sa unit. Yun na. Yun ang last one. Yung Yan ang kakalungkot nung nangyari yan sa'yo na grabe sil, pero pamangkin mo, squad leader mo, team leader mo. pamangkin ko sil, pero yung gabi, pagbalik namin sa mga Rangel, may mura dito ko sa kanila. Ganun ba? yung 3 baril na binigay ko na sa mga tropa sa Rangel, sabi ko baril na di ko nakilala yung tagmayari. Pero itago ninyo. Kasi sa tropa yan. Di ko nakilalang nagbigay sa akin. Basta sabi ko binigay kagabi kasi wounded daw ang tagmayari. I-receive ninyo na. Sport tayo sabi ko. Sino na makareceive, huwag ninyo itago. Kasi, kung halimbawa itago ninyo, wala. Tayo ang narekubiran. Hindi tayo ang makarekabil. Ganun, wala na nagtanong na sa akin kung saan ang 2 baril. Ibig sabihin, nabigay. Naibigay. Nabigay, wala. Tama naman yun. Grabe yung master. Oh. Grabe yung encounter mo pala yun. Sir. Na yung ilan na ilan araw na sila nagkuhan na kami, doon na kami sa kuhan yan, yung Old Capitol sa Ripagwak. Doon may balon-balon doon tubig. Tapos naliligo ako. Tapos sinanap na ako ng kuhan, company commander ko. Sabi niya, dito ka pala Jul. Sabi ko, sila naligo kami. Kanina ka pinanap, sabi na ng brigade commander. Kausapin ka. Sabi ko sila, anong isabi natin? Kasi malaking kaso yan. Maraming patay natin. Tapos, kung hindi ko recover yung M60, may iwan. Sabi mo lang ang totoo. Ngayon na sir. Pumunta na kami. Dinala na ako ng company commander ko. Nag-uusap na kami kay Colonel Feliciano. Brigade commander pa siya noon. Sabi na, sige, kwento mo yung nangyari. Sinabi ko lang hirang totoo. Sabi ko, wala na dito paligoy-ligoy sir. Walang maniwala dito na nalaw yung tiltitil daibi. Lumaban. Alauna pang umpisa hanggang hapon. Galing kami ibang barangay. Nag-reinforce, still fighting, nag-fight. Tapos, sa isang gabi sila, 2 beses ako nag-guide. Pati mga rin din ang ginairan ko na. Kasi gusto maging kwento. Gusto nila makita yung count site. Nalating ko rin doon. Hanggang nadalian din kami yung XO. Naglaban kami. Tapos sabi ng ni doon yung brigade commander, tama itong sinabi ng bata. Sabi na, gawaan mo report para mag-meritorious siya. Ako ang mag-film. Sabi ng brigade commander sir, yung sumalunod na kami. Mamagaling yung PME sir. Kalimutan ko na yun. Nandun na siya sa HPA ngayon. Kakatsyan. Kuhan pa siya noon. Si First Louis na yata. Yun siya yung XO. Gawa. Tapos hanggang nahila, kuhan sir. Nahila sa Gold Cross with distinguished yung nakuha ko. Tapos 3 kami na Gold Crossan, pati 2 brigade commander ng mechanized. Pero ako ang pinakamataas. At saka ikaw yung gitna, nasa gitna talaga ng labanan na yun. Sir. Pero gaano ka ka-proud na, alam ko malungkot ka, pero proud ka rin yan yung Proud Gold ako, Cross mo. pero maalala ko pa yung kasama ko na matay. Squad leader ko, Lit Baridji. Yung mga pagod ko sila, wala naman yung normal na mapagod tayo. Kasi minasad-masaran na ako ng mga squad ko.
Sabi ko, tingnan ninyo yung katawan ko kung wala na sugat. Inubaran nila na ako, sir. Wala, sabi niya wala. Grabe, sir. Minasad-masaran nila ako. Sabi niya wala man. Walang sugat. Tapos yun, sir, ang bunga ng, kung baga nagtanim, yun ang bunga ng tanim ko yung naila sa Gold Cross with Distinguished. Tapos, sinisigurado ko talaga maka-arenal kasi mag-graduate pa yung anak ko sa elementary. Tapos may kabit ako medal, 2. Yung mag-graduate sa elementary. Si bright. Wala na yun natupad. Kasi wala ako nakauwi. Naharang ng gira. Pero sabi ko, last priority man yan. Nandun na yung mga auntie niya. Kasi ang asawa ko noon sila abroad. Kaya wala akong narumural kahit puro cesarean ang anak ko ng asawa. Tinulungan ako ng asawa ko. Nag-abroad siya. Para maibigay namin yung pangailangan ng anak. Kasi siyempre, mababa naman ang sahod natin sa una. Doon na. Hindi magkasya. Tapos 3 anak. Plus mag-alaga pa. May allowance naman yan. Yun silang naisip. Kaya di ako malumura sa sundalo. Kasi di ako marunong magnegosyo. Wala akong may tustos sa mga anak ko. Salamat. Grabe pala, kalit noon. Ngayon, kuwan na. Third year college nursing student na yung pangalawa. Ang isa nagtrabaho na sa call center. Doon sa Manila nag-aral yung panganay. Bunso na lang, grade 12. Kuwan na. Kaya, kuwan na siya. Yung baga sa kuwan, yung out of the blue. Yung nalutasan yung mga hirap. Hirap mo. Dahil sa sundalo. Dahil malaking yun ang naging trabaho ko. Yan ang naging profession mo. Marunong magnegosyo sila. Normal na mag-enjoy ako dito. Pero doon sa kanilang itim. Pero kinukwenta ko, ang ma-enjoy ko mga mataas na 40% o 30-20. Yung iba doon. Ang enjoy ko mga 30% lang. Dinilista-lista ko na yung kuwan. Naging mabuting ama ka rin talaga. Kung makaintindi yung mga anak ko sila. Yan ang 4th episode ni Master.